Hello, magandang buhay. Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat, guys? Ayan, andito na naman tayo. Nagbabalik na naman ako para i-document yung paulit-ulit kong ginagawa dito sa aking tindahan. At kung meron nga pala kayong katanungan, ilagay nyo lang dyan sa comment section at sasagutin natin sa mga susunod nating mga videos. Pag marami talaga akong ginagawa at lalo na pag marami akong iniisip, hindi ako basta makagawa ng vlog. Kaya naman sobrang thankful ako, guys, dahil nandyan kayo kahit na hindi tayo lagi nakapag-upload. Maraming salamat sa hanggang ngayon ay nakasubscribe sa ating channel at maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa ngayon. At kung ikaw ay bago pa lang nakapanood na aking mga videos, ayan, ito pong channel na ito ay nag-share ng mga tips and ideas about sa pagsasari-sari store. At disclaimer lang po, yung mga sinishare po natin dito ay based sa aking mga experience sa tagal ko na rin na nagtitindahan. Hindi nyo man tinatanong pero I'm proud na ako yung may-ari ng tindahan na to. Kahit maliit lang, guys, yung tindahan ko, sobrang proud ako. Lalo na sa sarili ko dahil hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin itong aking tindahan sa kabila ng maraming taon at sa kabila na rin ng mga pagsubok at sa kabila na rin ng mga tindahan nagsulputan dito sa aming lugar. Tamang disiplina lang talaga, sipag at tiyaga para magtagal yung ating mga negosyo. At sobrang thankful ako dito sa tindahan namin dahil alam nyo ba, katulong namin to sa pagbabayad ng mga bills. Lalo na sa mga unexpected expenses, dito kami nakakahugot ng pabigla or biglaan. Kaya yun yung isang advantage na mayroong tindahan kasi hindi mo na kailangang maghanap ng mauutangan. At syempre, hindi lang ako basta nangungutang sa aking tindahan, binabayaran ko kung ano man yung hiniram ko sa kanya para yung tindahan natin ay tuloy-tuloy lang at hindi magsasacrifice pagdating sa mga utang-utang na yan. Speaking of utang, kaya nga medyo mahigpit talaga ako dito sa aking tindahan. Hindi ako halos talaga nagpapautang, guys. At kung nagpapautang man ako, kasi hindi talaga maiwasan yon dun sa mga talagang kailangan. Tulad ng pagkain, sabon, load, yan, kinukonsider ko yan na pwede ko silang pautangin. Pero kung alak, sigarilyo, about sa tungkol sa bisyo, ay hindi na. At saka kung nagpapautang man ako dito sa tindahan ko ay may limit yun. May limit lang yun, guys. Hindi pwede dito sa tindahan ko yung unli utang. Nung bago pa lang kasi ako nagtitindahan, Diyos ko, na-experience ko yan. Nahihiya akong humindi sa mga umuutang sa akin, lalo na kung kapitbahay. Pero dahil nga sa naging experience ko sa kanila, merong sa una maayos magbayad, pero bandang huli, minsan hindi ka napapansinin, sila pa yung parang galit pagka sinisingil. May ganun talaga, guys, na nangyari or scenario dito sa tindahan ko. At dahil sa mga ganong experience ay nagkaroon ako talaga ng aral sa sarili ko. Siyempre, sa ma-experience natin, doon tayo talaga mayroong matututunan. At hindi talaga pwede yung pahiya-hiya, lalo na pagdating sa negosyo. Kasi kawawa yung negosyo natin. Tayo yung pagtatawanan once na bumagsak yung ating tindahan. At hindi naman sila makakatulong sa atin in case na bumagsak yung negosyo or maubos yung laman ng aking tindahan dahil sa kapapautang sa kanila. Kaya talaga natutunan ko yung maglagay ng boundary sa pakikipagkaibigan at pagdating sa aking tindahan. Sa totoo lang, pag nagpapautang ako, medyo magaan talaga yung kalooban ko. Parang ang sarap sa pakiramdam na nakatulong ka sa ibang tao. Kaya lang, meron talaga mga tao na mapang-abuso. Napakadami na akong taong na-encounter na talagang mapang-abuso. Lalo na pagka sisingilin mo, lagi ka lang papangakuan hanggang sa mananawa ka na ikaw na yung mahihiyang maningil kasi paulit-ulit ganun yung senaryo. Kung palapato lang siguro ko sa mga ganong klase ng tao, siguro maraming beses na ako napaaway. Buti na lang talaga at may unawa tayo at nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nagkaroon tayo ng unawa para sa mga ganong klase ng tao. Kasi ang iniisip ko na lang, pera lang yan, kikitain ko pa yan. At hindi ko sisirain ang sarili ko, ang pagkatao ko sa kanila.
At thankful na rin ako sa mga ganong taong gumawa sa akin dahil nagkaroon ako ng aral pa sa buhay. Mas lalo tayo nagiging matatag, mas lalo tayo nagiging matalino at mas nakikilala natin kung sino yung totoo sa atin. May nabasa nga ako sa Blue App nung minsan, para daw makilala mo daw ang isang tao, pautangin mo. Wala namang masama sa nangungutang. Nangungutang din naman ako guys. Pero sana pagka tayo ay nangutang, alam natin yung responsibilidad natin. Kasi yung perang inutang mo ay hindi yan basta-basta. Yan ay pinaghirapan, pinagpuyatan at talagang tsinaga na maipon. Alam ko maraming makaka-relate dyan, lalo na sa mga nanay. May mga nanay kasi na talagang sa sobrang pagtitipid ay hindi na nagme-merienda, hindi na bumibili ng kung anong gusto nila. Ang pinagkakasya na lang nila kung ano yung available na sa kanila. Lalo na pagdating sa pagkain, yung mga halimbawa may butas or kaya naman nabutas ang langgam, 'di ba? Yun yung sinatsagaan natin. O kaya yung madali nang masira or hindi masyadong nabibili, 'di ba? Yun yung sinatsagaan natin. Wag lang tayong masayangan ng paninda o ng pagkain. Ganon tayo magtipid para hindi nasasayang yung pera. Kaya medyo disappointed lang talaga ako doon sa mga taong hindi na-appreciate yung pagtulong mo na pinaluwagan mo tapos hindi ka man lang naalala na bayaran sa kanilang mga pagkakautang. At dahil nga umiiwas tayo sa stress kasi ako rin naman yung nahihirapan pagka nag-iisip ako ng kung ano-ano. So yun, kaya tinuturuan ko rin sarili ko na mag-move on. At syempre katuwang ko yung asawa ko na lagi nagpapaalala sa akin, pera lang yan, kikitain pa natin yan. Ingatan mo yung kalusugan mo, yung wala kang sakit. Importante yun na wala tayong masakit, wala tayong karamdaman. Okay na yun, isang kayamanan na yun. Kaya sobrang thankful ako sa Diyos kasi meron akong partner, meron akong asawa na sobrang napakalawak ng pangunawa at talagang laging positive. Yung mga negative nagiging positive para sa kanya. At ang lakas makahawa ng ganun niyang mindset. Kaya sa mga kapwa ko kasari dyan, ako, laban lang tayo guys. Kahit na anong pagsubok yung dumaan sa ating tindahan, ay laban lang tayo para may pagpatuloy natin yung ating negosyo. Bakasyon na nga pala at summer na naman, sigurado marami sa atin na nag-iisip na naman ng dagdag na pagkakitaan ngayong summer. Pwede nyong i-share dyan sa comment section guys kung ano yung mga plano nyo na idagdag ngayong summer or yung mga gagawin nyong racket para mas madagdagan yung kita nyo ngayong summer. Meron na rin ako naiisip dito sa aking tindahan pero hindi pa gaano kalinaw kasi baka wala akong makatulong. Kailangan kasi meron akong katulong, may magiging assistant ako. Hindi ko naman maasahan yung dalawa kong binata dahil parang meron silang summer job sa munisipyo. At yung bunso ko naman, hindi ko rin sure kung anong ganap niya ngayong summer. Parang may mga kanya-kanyang ganap sila. Kaya kahit may plano tayo, hindi ko pa sure kung magagawa ko pa. Sa ngayon, ang alam ko lang, mas kailangan kong maging mas focus sa aking tindahan. Dahil may goal tayo, mayroon akong gustong bilhin ngayong month na to at nawa ay ipagkaloob ng Diyos sa akin. Siyempre, investment yon at pagkakakitaan pa rin dito sa tindahan. Kaya walang plano yung pamilya ngayong bakasyon. As usual, ganoon naman talaga lagi. Mga busy kasi, lahat may gagawin, mga bata may gagawin, kaya wala, stay at home at ako magtitinda lang ako. Pero depende pa rin pagka nagkabiglaan, 'di ba? Minsan mas masaya yung gano'n, yung hindi pinaplano, yung bigla na lang. At talagang priority lang muna talaga namin ngayon yung pagtatrabaho o kung paano kumita ng pera dahil sabay-sabay yung gastusin at yung ay mga pinag-aaral ay tatlo sabay-sabay din. Kaya kailangan talaga magsumikap, kumayod muna ng kumayod. At pagka sila naman ay nairaos namin, ayun, sa kanila siguro magbibigay ng break kahit pa paano. Pero alam nyo, sa experience namin, lagi kami magkakasama, masayang pamilya namin. Hindi sa amin big deal kung hindi kami makapagbakasyon, hindi big deal sa amin kung hindi kami makapag-swimming. Ganun lang, talagang napakasimple ng aming buhay guys. At pati yung mga anak namin, syempre yung nakita nila sa amin, kaya hindi rin sila naghahangad ng kung ano.
Importante lang sa amin kami, laging magkakasama, masaya, may kinakain, okay na kami doon. 3 lalaki nga pala yung anak namin at mga binata na. At usually pagka binata na, 'di ba, mahilig sila sa gimmick, sa gala. Pero yung mga anak namin, hindi guys, mas gusto nila dito sa bahay. Mas gusto nila, sorry po sa ingay, mas gusto nila yung nagbabanding sila magkakapatid sa computer, kwentuhan, tapos pag naguto, magluluto. Ganun lang, ang saya-saya na. At syempre, pabor din naman sa akin bilang isang nanay kasi kampante lang ako at nakikita ko yung mga anak ko na narito lang sa loob ng bahay. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi kahit papaano, nagja-jogging din naman sila, minsan nagbabasketball din, pero yun nga, sabi mo nga sa inyo, hindi sila tulad nung mga kabataan na mga nakikita ko dito na halos yung oras nila inilalaan nila sa labas. Kaya mapalad yung mga magulang na may mga ganong anak na bukod sa masipag mag-aral ay yung kanilang ekstrang oras ay iginugugol nila sa loob ng bahay. Ang dami ko na naman na-i-chika sa inyo guys. So, yun yung aking, yun yung senaryo dito sa aking tindahan at sa aking buhay-buhay. Guys, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta hanggang sa ngayon dito sa aking channel. At sa mga nanonood hanggang ngayon, maraming salamat. At kung nakarating ka sa bandang dulo nitong aking video ay maraming salamat sa iyo. At kung ikaw naman ay bago pa lang dito sa aking channel, ayan, wala namang pilitan. Kung gusto mo lang, pwede mong isubscribe yung ating channel, like mo na rin yung ating mga videos, at mag-comment ka na rin kung taga saan ka. At kung meron kang katanungan about sa pagsasari store, pwede mo rin iwanan dyan sa comment section para sa susunod nating videos ay bibigyan po natin ng kasagutan sa abot ng aking makakaya. So, yun lang. Maraming salamat ulit. Ayan. Again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye.